Tunay ngang napakaganda ng ating Pilipinas. Ngunit sa panahon ngayon, hindi na natin ito inaalagaan at pinapahalagahan. Hindi na natin inisip ang mga susunod na henerasyon ng kabataan na makikinabang sa ating bansa. Ito po ang Benilde Report. Siya si Jerlene, kapwa nating Benildiano na nangangamba para sa kalikasan dito sa Maynila. Lumapit at ipinaalam niya sa amin na kapag lumabas ka sa kalsada ng Taft Avenue ay malalanghap mo na lahat ng dumi, alikabok at usok dito. Kahit saan mang kanto kami nagpunta ay mayroong sasakyan na naglalabas ng maitim na usok. Tulad na lamang nitong truck na nangongolekta ng basura. Siya naman si Aldrin, kapwa rin nating Benildiano na nababahala para sa lagay ng kapaligiran dito sa Maynila. Dahil sa pag-init ng mundo, na kung tawagin ay global warming sa Ingles, labis na pinapawisan si Aldrin at kumakapit dito ang lahat ng dumi, alikabok, at usok mula sa kalsada, kung kaya't dumarami rin ang tigyawat sa kanyang mukha. Sinama kami ni Aldrin upang maipakita namin sa inyo ang ilan sa mga lugar na nabaon na lamang sa basura at sa limo. Labis na pagkadismaya ang kanyang nadama sa kanyang mga nakikita. Anong aksyon nga ba ang ginagawa ng ating gobyerno upang solusyonan ang problemang ito? Iaasa na lang ba natin ang lahat sa kanila? O tayo na mismo ang magdidisiplina sa ating mga sarili na magtapon ng ating mga dumi sa marapat nitong paglagyan? Nagpatuloy kami sa daan nang makita namin ang ilang mga kalalakihan na nagpapabaga ng apoy para sa kanilang kabuhayan. Ang ilan pa sa kanila ay nagsindi ng sigarilyo. Alam nga ba nila ang pinsala na naidudulot ng mga usok nito sa ating kalikasan? O pinipili na lamang nilang manatiling mangmang mula sa katakot-takot na katotohanan? Kahit saan man kami nagpunta, may basura dito, may basura doon, puro na lamang basura ang aming nakita. Tulad na lamang sa loob ng pabrikang ito, saan kaya mapupunta ang gabundok na basura nito? Tinahak naman namin ang loob ng School of Design and Arts ng CSB. Lubos na ikinatuwa namin nang makita ang ilang mga halaman at mga nakahilirang basurahan sa loob nito. Labis na nalungkot si Aldrin nang makita niya ang Maynila na puno na lamang ng mga nagsisiksikang gusali. Wala nang mga puno, wala nang malanghap na malinis na simoy ng hangin,
at puro polusyon na lamang. Bilang mga Benildiano, ano ang handa nating gawin para sa kalikasan? Ito po ang Benild Report.